ba natin kung ano yung maibibigay natin sa ating Panginoong Diyos at hindi lang kung ano yung ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Di ba po? Na tayo marunong magpasalamat. Buhay po natin, sabi nga dito, I will tell of all the marvelous things you have done. Sometimes we are shy po na ipahayag sa mga tao, especially every Sunday service, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Nahiya pa tayo. And acceptable naman, syempre, some people are introvert, some people are shy to express. However, God is teaching you right now. God is teaching us right now to tell all the marvelous things God has done. Syempre, hindi naman na, paano natin masasabi na buhay ang Diyos sa buhay mo kung hindi tayo marunong mag-express kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay, sa kapwa Kristiyano natin, sa mga kapwa Christians po natin. Di ba po? Na puro na lang, kapag every time na nakikipag-usap tayo sa mga tao, andun na lang yung puro na lang reklamo sa buhay, puro na lang problema sa buhay, minsan yung i-share natin. Pero nagagawa po ba natin mag-share din yung kabutihan, yung pasasalamat natin sa ating Diyos na buhay? Tama po ba? Kasi kumbaga, minsan mas nangingibabaw po yung kalungkutan, yung kabigatan sa buhay natin compared sa joy. Sabi ko nga kanina, kumbaga sabi ko nga po kanina, marunong ba tayong maging kontento sa kung ano yung binibigay ng Diyos? Kasi hingi tayo ng hingi to the point na wala namang pong masama, okay, na mag-ask kay Lord because He's a powerful God. However, let us check our hearts po if we are true to God, if we are being true. Kasi minsan, the purpose po kasi ng paghingi natin, kumbaga sabi niya, ginagawa na lang po natin genie si Lord. Hingi na lang po tayo ng hingi. Kumbaga, sa buhay natin, Lord, hingi na lang po ganito, ganyan. Pero, nakakalimutan na po natin ibigay lahat ng pasasalamat na deserve niya. Kaya nga, sabi ko nga po, isipin natin kung ano yung magagawa natin para sa ating Panginoong Diyos at hindi lang po kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, before we end po, I hope na syempre we are having 10 years na po sa September, this coming month. And I hope palitan po yung mindset natin na within 10 years po na pagkilos ni Lord sa buhay natin, ano bang mas marami? Yung paghingi o yung pasasalamat mo sa Diyos? Diba po? I hope mas greater po yung pagiging thankful natin kaysa po sa paghihingi natin sa ating Panginoon. Kasi alam naman na po ni Lord yung puso mo. Kumbaga minsan, He is just testing you if sa lahat ng binibigay niya sa buhay mo, marunong ka bang magpasalamat even in the smallest thing na ginagawa niya sa ating buhay. So I hope let us not forget na huwag lang tayo mag-focus sa mga malalaking bagay na hinihingi o binibigay ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga mag-focus din po tayo sa kung ano yung maliliit na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Diba po? So, ayun. And yun lang po yung masasabi ko sa message natin. It's just a short message po. Kumbaga pahapyaw lang naman po dahil wala po tayong pastors right now. So, ayan, I hope kahit pa paano may nabaon po, may naiparating po sa inyo si Lord sa araw na ito. So, let us all stand and let's end with the closing prayer po. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for your Holy Spirit that is leading us continually. Thank you, Lord God, for your presence right now. Thank you, Lord God, na you keep us anointed, Lord God. Lord, maraming salamat po sa mga buhay ng mga brethren po na nandito na tinawag niyo po, dinala niyo po ang kanilang mga paa. And I hope